Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Diba? Chill muna tayo. Bagamat maraming nagre-request, maraming nagsasabi. Maraming nagre-request at maraming nagsasabi na reaction ko yung ganito. Break muna tayo konti, ha? Break muna tayo. Doon muna tayo sa ibang topic, medyo chill. Medyo doon muna tayo sa paliwanagan portion, paliwanagan portion. Kasi may nakita akong video ni Ma'am Tamiya, nagre-react siya doon sa mga debate. 'Di ba? May gusto lang akong i-add doon sa mga nasabi ni Ma'am Tamiya doon. Paki-subscribe si Ma'am Tamiya, matagal ko nang kilala si Ma'am Tamiya. Ito ay naniniwala din ito sa mga kababalaghan, may opinion siya dito. 'Di ba? May gusto lang akong klaruhin doon sa mga iba. Wala namang maling sinabi si Ma'am Tamiya. May idadagdag lang ako. Hindi pala klaruhin, maling word yung klaruhin. May idadagdag lang ako dun sa mga sinabi ni Ma'am Tamiya. Diba? Parang ganito lang yan. May mga points doon na gusto ko pandagdagan. Actually, tama naman lahat ng sinabi ni Ma'am Tamiya eh. May gusto lang akong dagdagan. I-play na natin to mga men. Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang umaga o magandang gabi. Ito po si Tamiya, share ko lang. May panood ako kagabi, hanggang madaling araw, nanood ako ng video ni Sir Bungo. Naka-silent view ako. So, pero nagko-comment ako sa ibang mga napanood ko na video niya. And napanood ko tong bakbakan nilang dalawa ni Isoy, yung lalaking nakaupo, Kala ko talaga si Sir Bungo yun or kapatid niya ba, kasi kapukha niya kapag naka-mask, and same sila ng sombrero. Di ba parang may ganun yata na sombrero si Sir Bungo, So, Uy, Ma'am Tamiya, masasabi ko lang, magagalit ako sa iyo niyan, ha? Wala akong kapatid na bobo. Joke lang. Biro lang. Masashare ko lang dun, or opinion ko, next time po, kapag gusto niyo pong makipagdebate, yung nakahanda naman po kayo, yung alam nyo yung mga sinasagot ninyo. Di naman natin may iwasan na kapag nakipagdebate tayo ng mga ibang tao, nakipagdebate tayo ng mga Inglesero ba sila, is nabubulol tayo. Di na natin naiiwasan na out of the blue tatanungin tayo ng ganyan, tapos di natin alam yung sasagutin natin. Pero alam mo bang style ko yan? Ito secret sa debate, secret sa debate. Pag nakikipagdebate ka, ang unang goal mo doon, basagin mo yung composure ng kadebate mo. Ano ba yung kasi kasama yan eh. Alam niyo ba yung pag-ad hominem sa debate? Kasali yan eh. Kasali yan. Kasi ang goal doon, basagin mo yung composure niya para hindi siya makapag-isip ng sasabihin sa'yo. Katulad doon, pag nabulol siya, sabihin mo, bakit nabubulol ka? Di ba? Kung tutuusin, wala naman sa debate yun eh. Ang purpose nun para basagin mo yung composure niya. 'Di ba? Yun yung katulad ng pagpuna ng pronunciation, 'di ba? O ba't mali yung pronunciation mo, ganon. Kasama yon, style yon, men. 'Di ba? Kasi sa debate kasi hindi lang basta yung punto yung doon eh. Pero wag naman ma-over ka sa ganun. Importante pa rin, nandun pa rin kayo sa track. Hindi ako expert sa debate, ha. Pero yung mga kilala kong magagaling sa ganyan, yan eh. Kasama yan, men eh. 'Di ba? Kasi pag natibag mo yung composure ng kalaban mo, doon na siya magka-crumble down. Yung topic nyo is andun lang eh, dun sa pinagdedebatehan ninyo, yung pinag-aawayan ninyo, andun lang yung topic ninyo, pero hindi masagot-sagot. Hindi ko maintindihan si Sir Isoy bakit yung tanong ni Sir Bungo
hindi akma doon sa yung tinatanong ni Sir Bungo sa kanya, hindi naman akma yung sinasagot ni Isoy sa kanya. Nakikinig ako kay Isoy para bang yung utak niya lumilipad kahit saan. Kasi iba-iba yung mga sinasagot ni Isoy as viewer po, Sir Isoy I didn't mean to offend you, pero as viewer, nanonood ako sa bakbakan ninyo, sa debate ninyo, hindi ko po talaga naiintindihan yung mga sinasabi nyo. Naiintindihan ko yung lumalabas sa bibig mo, pero hindi ko naiintindihan kung bakit ganun yung mga sinasagot mo, ang layo doon sa tanong. Hindi, ako naman, naniniwala ako. With all due respect kay Ma'am Tamia, naniniwala ko na alam ni Isoy kung ano yung sinasabi ko. Lahat ng mga kadebate ko, naniniwala ako, alam nila kung ano ang sinasabi ko. 'Di ba? Alam nila kung ano sinasabi ko. Hindi ako naniniwala na hindi nila alam yung sinasabi ko. Kaya lang, mas pinipili nilang umiwas. 'Di ba? Simple yung tanong min eh. Ano ba yung mga tanong ko doon? Ang tinatanong ko, naniniwala ka ba doon sa video nila? Biglang ang isasagot mo, sa totoong white lady, wala nga akong pakialam doon sa totoong white lady. 'Di ba? Ang tinatanong ko, naniniwala ka ba doon sa videos nila? 'Di ba? Linaw naman, kahit sino naman ang tanongin mo nun, magigets yung tanong na yun, min eh. 'Di ba? Kaya lang mas pinipili ni Isoy umiwas doon sa sagot. 'Di ba? Kahit ba naman nasasabihan kong bobo yan at tanga-tanga, alam ko naman matalino yan, no? Kasi hindi naman makakagawa ng vlogs yan kung bobo yan eh. 'Di ba? Yung mga nakakaharap ko, mga matatalino naman yan eh. 'Di ba? Nasasabihan lang bobo kasi mas pinipili nila maging bobo. Alam naman nila yung ibig kong sabihin, pero mas pinipili nilang hindi intindihin. 'Di ba, men? Ano ba naman, yan lang naman ang hinanakit ko minsan, 'di ba? Hindi naman sila tanga para hindi nila maintindihan yung tanong. Tinatanong ko, kahit ikaw Isoy, halimbawa nanonood ka sa akin ngayon, tatanungin kita, kahit i-comment mo dyan sa baba, naniniwala ka ba talaga sa videos nila Kuya Red? Yun lang naman ang tinatanong ko sa iyo eh, ba't hindi mo masagot? Tapos, biglang ang isasagot mo, sa totoong white lady, wala tayong pakialam, putang ina naman eh. Wala naman tayong pakialam doon sa totoong white lady. Video ang pinag-uusapan. Video. Ang tanong ko, naniniwala ka doon sa video nila? Sa totoong white lady, putang ina naman, napaka-pulpul. Di ba? Nakakagigil. Napakasimple ng tanong. Yun ang nakakagigil talaga, men. Na kahit sino naman mabubwisit sa inyo talaga eh. Kahit si RSA, tatanungin mo. 'Di ba? So wala ka nakikitang mali ni 88. Alam ko na yan. Alam ko na yung sasabihin mo. Wala akong pakialam kung alam mo na yung sasabihin ko. Ang tinatanong ko sa'yo, kung naniniwala ka kay 88, doon kay Linyo. Oh, naniniwala daw siya. Kung may ma-play ako dito na magpapatunay na fake si Linyo at si 88, aaminin mo bobo ka. Bilang nga isasagot sa akin, alam ko na yan yung ipi-play mo. Wala akong pakialam kung alam mo na yung ipi-play ko. Ang tanong ko yung sagutin mo. Kasi pinanindigan mo na totoo si Linyo. Kung totoo si Linyo, lahat ng sasabihin ni Linyo ay totoo din. Kasi hindi dadaldal yun ang hindi niya alam eh. Yung duwending yun, dahil na ibigay mo na, kaya nga napapansin nyo, hindi ako nag-move on. Ito ha, ibubulgar ko na lahat ng secret sa debate. Diba? Kaya napapansin nyo, pag may tinanong ako na isa, kino-confirm ko muna na sinabi mo. Pag sinabi mo, dun kita dadalihin dun sa sinabi mo. Diba? Katulad nun kay Isoy, ganito yung pattern ko para malaman nyo na kung paano nyo ko tataluhin. Diba? Ibibigay ko na yung secret. Kapag may tinanong ako sa inyo, siguraduhin nyo na mapaninindigan nyo yun hanggang bandang huli. Ganito, no? Katulad nung unang tanong ko kay Isoy. Ang sabi mo, mali yung ginagawa ko. Yung, pag nanakaw yung ginagawa ko, tama. Diba? Hindi ko na matanda kung
kung paano ko sinabi. Basta, pinakonfirm ko muna sa kanya na mali yung ginagawa ko. Or, bawal yung ginagawa ko. Dahil tinatanong, bawal ba yung ginagawa ko? So, sinabi ni Isip, bawal. Kasi nagnanakaw ka ng video. Nung naisabi niya saka ko ngayon susundutan ng kung mapatunayan ko na totoo. Ay, kung hindi bawal, ayon sa batas, aaminin mo, bobo ka. Kinasahan niya o napatunayan ko hindi bawal. 'Di ba? Kaya ako, bago ako magtanong, may kino-confirm muna ako. Gusto ko talagang papanindigan yung sinasabi niyo sa akin. Kasi marami ng at the past, panahon ni FLM, pag nakikipagdebate ako, may sasabihin, then may sasabihin ako isa, itatanggi niya eh. 'Di ba? Itatanggi niya. Wala ako sinabing ganyan. Kaya minsan naiirita yung mga nanonood sa akin. Idiretso mo na bungo, ipakita mo na. Hindi pwede, ayoko ipakita yung baraha ko, kailangan i-confirm niya muna. 'Di ba? I-confirm niya muna na totoo yung sinabi niya. Kasi may mangyayari, maglalatag ako ng baraha ko, then tatanggi niya, wala naman ako sinabing ganyan eh. Ay, sayang yung baraha ko. Kaya kaya pagbigyan nyo ko, wag nyo akong sasabihin na para kang bata, paulit-ulit ka magtanong. Kino-confirm nga eh. 'Di ba? Para klaro din sa mga nanonood. Yun ang style ko, kaya alam nyo na kung paano ako pag makikipagdebate. Kaya kayo, sisiguraduhin nyo dapat, alam nyo yung sinasabi nyo. Kasi pag hindi nyo alam yung sinasabi nyo at matataranta kayo, promise, mapapahiya kayo. Hindi ko sinasabing magaling ako talaga ha. Doon lang talaga kasi ako sa totoo eh. 'Di ba? Doon lang talaga ako sa facts. Kasi kahit anong mangyari, pag hindi totoo ang pinagtatanggol mo, mayayari ka kahit bobo pa yung kadebate mo. 'Di ba? Hindi dahil magaling ako, dahil nasa totoo lang kasi ako eh. Yun kasi ang dito, yun kasi ang issue dito. Hindi dahil magaling ako makipag-usap sa inyo. No, ang bobo-bobo ko nga eh. 'Di ba? Kung makikita nyo lang yung mga grades ko nung high school. Pati college. 'Di ba? Nagkakataon lang na nasa totoong side kasi ako. Wala ako sa kasinungalingan. 'Di ba? Kaya kahit sinong tao 'yan, basta nasa totoo 'yan, hindi matatalo 'yan. Hindi ko maintindihan. Katulad kay, ano ba yun? Anong pangalan nun? Master Ozzy? Nabubulol siya. Pero siguro, parang ganun na yata talaga siya. Medyo nabubulol-bulol siya kasi may pinanood akong isang video niya. Medyo ganun siya. At saka, iba din yung mga sinasabi ni Master Ozzy, no? Ni Maestro. Isa rin yan, di ba? Sinasabi niya. Iwas din siya ng iwas sa mga tinatanong sa kanya. Maestro pa yun, ha? Di ba? Tapos ang main argument niya, dinadala niya ako sa spiritual. 'Di ba? Hindi mo kasi alam ang spiritual. Hindi ko naman talaga alam 'yun. Hindi ko nga alam kung nagsasabi ka ng totoo o hindi dyan sa spiritual mo eh. Pero yung mga bagay na sinasabi mo na pwede ko i-double check, katulad ng ibig sa ano ba ang meaning ng EMF? 'Di ba? Sumasablay ka doon. Paano nagwo-work ang motion ball? Sumablay ka din. 'Di ba? Tinaya mo yung name mo kay Bimbi na sinabi mo, ano bang sinabi mo? Itataya ko ang pangalan ko, legit ito si Bimbi. Sinabi mo yan, si Maestro Ozzy. Kung may patunay ako na peke si Bimbi eh. Doon kita tinitira, doon sa mga dinideklara mo na hindi ka sigurado, na pwede ko i-double check. Hindi kita tinitira na, oy, mali ang paraan ng paggagamot mo. 'Di ba? Hindi kita tinitira ng ganun. Dahil di ko naman alam kung totoo. However, ito ha, yung mga bagay kasi na dinadaldal ni ito ha, to make things clear, yung ginagawa ni Maestro Ozzy regarding sa pagpapagamot, sa ganun-ganun niya, hindi ko alam kung totoo yun. 'Di ba? Pero saan tayo kukuha ng paraan para malaman mo kung totoo o hindi yung ginagawa niya? Yun pa nga lang sa mga scientific na pwede nating i-double check. Sablay-sablay na siya. Paano pa kaya yung mga bagay na hindi natin alam kung totoo o hindi? Katulad nung may sinasabi siya eh, di ba? Yung may megawatts pa ba yon? May frequency something pa siya sinasabi eh.
RBS, naalala mo ba yon? yung gumagamot siya tapos may parang may pa megawatts pa ba siya? Yung elemento something pa. Elemento ng hangin, ng tubig. 'Di ba? Hindi ko na maalam kung totoo yun eh. Pero ang pinagbabasihan ko, yung mga bagay na verifiable, sablay-sablay na siya. How much more yung mga bagay na hindi natin pwedeng i-verify. Yung mga bagay na siya lang talaga nakakaalam. Hindi ka ba magkakaroon ng doubt doon? 'Di ba? Doon sa mga maliliit na bagay katulad ng ibig sabihin ng EMF, sablay na siya. 'Di ba? Paano pa kaya doon sa doon sa spiritual na bagay? Paano mo ma-check 'yon? Paano mo ma-sure ngayon na tama lahat ng ginagawa niya doon? Eh kung doon sa mga simpleng bagay sablay na siya, how much more pa doon sa mga bagay na 'yon? Nagigets niyo yung point ko, hindi? 'Di ba? Tapos he is claiming maestro pa siya. Come on. Sa yung tinatanong ni Bungo, iba naman yung sinasagot nila, parang out of this world na answer yung nire-response nila kay Bungo. And then kaya naman tumatawa si Sir Bungo kasi nga hindi po talaga akma doon sa tanong yung sinasagot ninyo. And alam ko naman yung mga pinupunto nila ni Sir Isoy, ni Maestro Ozzy. Alam ko yung pinupunto nila. Madali lang naman eh. Yung pinupunto lang nila is kay Sir Bungo is wag mo na pakialaman kung ano yung mga ginagawa ng ibang tao, lalo na yung mga ghost hunter. Yun yung inaano nila eh. Kasi siguro sa utak nila kasi inaano ko yung sinasagot ni Sir Isoy at saka ni Maestro Ozzy. Napagtanto ko, isa lang yung gusto nila, parang wag ka na makialam kung ano yung ginagawa nila. Alam naman namin o alam naman ng iba na peke ito, wag mo na lang patulan. Para kasing pinatulan mo na dati tapos lagi mo lang inuulit. Parang yun yung gustong sabihin ni Maestro Ozzy at saka ito, tama yung sinabi ni Ma'am Tamia doon. I do agree. Yun ang pinupunto nila. I do agree, wag pakialaman. Tama, walang mali sa sinabi ni Ma'am Tamia. 100,000, 1,000,000% agree ako dun sa sinabi ni Ma'am Tamia na yun ang ibig sabihin nila. However, 'di ba? Unang-una, kung ang layunin nyo, kaya nyo ako sinasabihan ay wag pakialaman yung mga ghost hunter nyo, wag nyo ipalagay sa public. Hindi mo naman makokontrol kasi lahat ng nanonood sa iyo eh. At lahat ng nanonood sa iyo may masasabi at masasabi lahat 'yon. Kaya ka nag-social media, hindi unicorns and rainbows ang buhay sa social media. Dadating ang time talaga na mas maraming may masasabi sa iyo ang tao. Akala nyo, sino ba yung mga successful YouTuber? Sila Hungry Syrian Wanderer. Akala mo ba walang nagagalit diyan? Walang nagki-criticize dyan. Kini-criticize ni Atty. Libayan yan, yung poverty porn yan. May mga nasasabi ang mga tao at bawal ba yon? Hindi bawal yun. Part ng karapatan natin ang freedom of expression. Kaya kayo nag-social media eh. Hindi mo mapipili lahat ng tao na gugustuhin ka. Actually, isa lang naman talaga akong kritiko nyo eh. Ba't ka nag-iiyakan? Isa lang ako. Paano pag dumating ang time na millions na ang subscribers nyo, yung mga level nyo na mga Hungry Syrian Wanderer level na kayo, kung TV level na kayo, mas dadami ang magkikriticize sa inyo. Diba? Kahit nga si Raffy Tulfo sinasabi ng iba, puro tulong ang ginagawa. Marami pa rin nasasabi yung tao kayo pang mga hinayupa kayo. Diba? Sino kayo? Para hindi sabihan ng hindi maganda. Kahit nga ako Pero kaya kong harapin yung mga taong nagsasabi sa akin ng hindi maganda sa ginagawa ko sa social media. 'Di ba? Kaya ko sila sagutin, kayo kaya nyo? Puro kayo iwas 'Di ba?
At yung sinasabing paulit-ulit na pagdebang, alam naman na peke. O alam nyo naman pala na peke at sinasabi kong peke, o anong problema natin sa isa't isa? Alam nyo palang peke, sinasabi ko peke. O, dapat nga magkakampi tayo eh. Anong problema natin sa isa't isa? Nag-a-agree pala tayong parehas na peke. Yan ang hindi ko rin maintindihan. Tapos yung paulit-ulit na paulit-ulit ka mo na Ikaw nga, pagka nagkakamali ka, paulit-ulit ka rin pinapagalitan ng nanay mo eh. Di ba? Gumawa ka na ng video ngayon. Siyempre, sasabihin ko, yung video na yan, may fake. Nag-upload ka uli. Siyempre, sasabihin ko ulit, may fake yan. Kasi pwede mangyari, yung dati, fake yun, pero ngayon, totoo na. Di ba? Magkaiba kasi video yun. Di ba? Magkaiba din ang reaction doon. Kaya nga sinabi ko sa inyo, kung ayaw nyo pakialaman ng video nyo, huwag nyo ilagay sa social media. Or halimbawa, yung nakikialam sa inyo, harapin nyo. Once and for all, isettle nyo. Hindi nyo ginagawa. Anong gagawin natin? Iwas na lang kayo. Umiwas na lang kayo habang buhay. Di ba? Kaya nga social media lahat ng nilalagay mo diyan public eh. 'Di ba? Naglagay ka diyan ng kanta mo, gandang-ganda ka sa kanta mo. 'Di ba? Sa sarili mo gandang-ganda ka, tapos pag may nagsabi sa iyo na sintonado ka diyan sa kanta mo na in-upload, magagalit ka. 'Di ba? Kasi tayo mga Pilipino, sanay tayo sa pagiging nice eh. Ayaw natin makarinig ng masakit. Di ba? Gusto natin yung binobola-bola tayo. Kaya ngayon, yung mga bata na lumalaki na hindi sanay na ma-criticize, mas lumalala ang depression ng mga yan eh. Di ba? Yung laging puri ng puri yung mga magulang. Kaya hindi sila namumulat sa reality. Come on. Diba? Diyan tayo nasanay. Takot tayong ma-hurt ang feelings ng kahit na sino. Diba? Mas pipiliin na tayo na magpaka tayo na yung ululin kaysa masabi mo doon sa nang uulul sa'yo na, hoy, inuulul mo ko. Diba? Men? Ni Sir Isoy. Parang ganon. Yung parang naalibadbaran sila kumbaga na paulit-ulit yung pagdedebang, ganon yata yung nasa nila, sa utak nila. Kaya sila sa mga videos ni Sir Bungo kasi paulit-ulit lang. Katulad ng sinasabi sa akin, kung naanoy daw ako doon sa mga videos, 'di ba? Actually hindi ako naanoy, nalilibang ako. Yung pasigaw-sigaw ko, nag-enjoy ako noon. 'Di ba? Katulad na sinasabi sa akin, kung hindi ka pala huwag mong panoorin, ba't ako pinapanood mo? Di ba? Hindi nag-a-apply sa akin yung sinasabi nyo. Pagka, ako, bawal akong manood, pero pag kayo, pwede kayo manood sa akin. Pwede nyo akong patigilin. Hindi ko nga pinapatigil yung mga ghost hunters, pinapaamin ko lang yan eh. Di ba? Ayaw umamin, di wag. Kakatwiran pa ng isang bugok. Sino ka para umamin sa'yo? Presidente ka ba ng Pilipinas? Hindi, wag kayo umamin. Okay lang. Mas mahaba ang pagsasamahan natin. So, siguro yung point ni Sir Isoy is, alam ko na peke yon, parang ganon. Alam ko na peke yon. Pero, paulit-ulit mo lang sinasabi sa mga tao na ganito, ganyan, ganito, ganyan. Hindi nilaban niya sa akin eh. Na invalid yung pagpuna ko daw kasi daw yung pagpuna ko ay sa video lamang. 'Di ba? Sa video lang kasi ako pumuna, hindi daw sa personal. 'Di ba? Which is kabulshitan men eh. Hindi mo ba makahalata na fake ang isang bagay na nakikita mo doon sa video kung may inconsistency? Anong sinasabi ko? Inconsistency. 'Di ba? Katulad example perfect example, may vlog na kasama si Isoy. Ang sabi si Isoy, patay na daw. O tema ha?
Tingnan natin yung vlog na yon. RIP Esoy. Esoy Adventure. Ang sabi dito sa video na to kay AlphaGo Zero, ang pagkamatay ni Esoy Adventure sa bahay ng Black Lady, actual video. Di ba? Ayan pagkamatay ni Esoy. 2 months ago yan. Ako, kayo, lahat kayo, yung mga bobota nga makikinig kayo kasi ang basehan ni Esoy, kailangan daw pumunta ka muna doon para malaman mong totoo. Lahat tayo hindi nakapunta doon habang namatay si Esoy doon. Tama ako o hindi? Esoy, kahit ikaw nandiyan ka sa baba, kung nandiyan ka man sa baba, sagutin mo. Tama ba? Na lahat kami, wala kami dyan nung sinushoot nyo yan? Diba? I-apply ko yung i-apply ko yung stupidong logic mo na ang sabi mo, paano mo nalalamang scripted hindi mo na nakita ng personal. O sige, sasakyan ko yun. Nung sinabi 2 months ago, dyan namatay ka dyan diba? Pagkamatay ni Esoy Adventure. Tingnan nga natin kung paano ka namatay dito, men. May ipi-play ba dito? Play natin kung paano ka namatay dito, men. Rediscover your... Dali lang Basta susundan natin yung logic ni Esoy Adventure. Na daw. Actually sinungaling ka, sabi mo hindi ka ghost hunter, pero ito, nag-hunt kayo ng Black Lady dyan Tingnan natin yung pagkamatay mo dito, men Diba? Galing mo Ano yung nahulog? Diba? Dahil namatay ka dyan, RIP pagkamatay ni Esoy Adventure sa bahay ng Black Lady. Diba? Wala kami dyan lahat. So, dapat hanging kami kung maniniwala ba kami dyan sa video na yun o hindi. Diba? Hindi namin alam kasi wala naman kami dyan Diba? Wala naman kami nung personal na nakita naming namamatay ka. After 2 months, kasi 2 months ago to kailan ba in-upload to? Tingnan natin. Nung June 21 pa pala in-upload yan, men kamakailan lang nakipagdebate ka sa akin. Buhay ka pala. Paano yon? Fake pa rin ba tong video na to o hindi? Hindi namin napuntahan yan, kayo nasa baba. Kayo na humusga. Namatay si Esoy 2 months ago. Then nakausap ko, nakadebate ko. Kamakailan lang. 2 weeks ago lang yata o 1 week ago lang. Pero 2 months ago namatay siya. Peke ba tong video na to o hindi? Sagot. Sagot. Peke itong video na to o hindi? Kung sasabihin yung peke itong video na to, nagkakamali kayo sa paniniwala ni Esoy kasi hindi nyo pa napuntahan ng personal Kailangan puntahan mo daw muna ng personal. So, dahil so sa makatwid, totoo to video na to, kahit na nakausap ko si Esoy, kamakailan lang, nakipagdebate sa akin, totoo pa lang namatay siya. Using the stupid logic na pinaglalaban ni Esoy. Nagigets nyo? So dito pa nga lang, totoo ba na maniniwala pa rin ba kaya sa sinabi ni Esoy na kailangan pumunta muna kayo doon bago mo masabing scripted? Hindi ba pwede yung mga senaryo na ganito, men? Di ba? Hindi ba pwede ganyan yung senaryo na natin? Or halimbawa, kahit hindi ito yung nangyari, gumagawa sila AlphaGo Zero ng mga videong ganyan. Hindi ko pa napuntahan yung biglang umamin si AlphaGo Zero na scripted.
Ano, hindi pa rin namin dapat paniwalaan nyo kasi hindi kami nakapunta sa personal. Di ba, men? Palala na ng palala yung pagkabobo natin pag mga ganito eh. Kaya ako, Ma'am Tamiya, alam ko na iintindihan nila yung tanong ko. Hindi lang talaga, naghahanap lang talaga sila ng butas. Di ba? Diba? Yan yata yung pinopoint niya at saka ni Maestro Ozzy, no? Si Maestro Ozzy din naman is napansin ko, 'di ba sa paranormal yata siya or sa mga manggagamot, no? So manggagamot aspect, parang gano'n. So yun naman, nire-respeto naman natin, no, yung mga manggagamot. Kasi naniniwala din naman ako sa mga manggagamot. Naniniwala ako sa multo, naniniwala ako sa white lady. Diba? Sure! Pwede natin i-respect yun as long as na wala tayo nakikitang mali. Diba? Number 1 na mali yan, pinagkakakitaan mo eh. Bawal na bawal yun sa Bible eh. Diba? Yung maningil ka, kasi kiniklaim na itong mga to, galing sa taas yung ano eh. Yung powers nila eh. Sinabi sa Bible, ibinigay sa inyong walang bayad. Dapat ibigay nyo rin na walang bayad sa kapwa nyo. Basahin nga natin yon. Diba? Hindi ako nag-iimbento dito ha. Basahin natin yon. I think Mateo 24:24 ba yon? Yung ano na yon? Yung verse na yon. To. Mateo 10:8. 'Di ba? Sa mga nagki-claim na galing sa Diyos yung power nyo na makapagpagaling. Ito sinasabi sa Mateo 10 verse 8. 'Di ba? Mateo 10 verse 8. Ang mga may sakit ay inyong pagalingin. Ang mga patay ay inyong buhayin. Ang mga ketongin ay inyong linisin. At mga demonyo ay inyong palayasin. Mga nasasaniban, ano? Yung mga, ano dyan, tinanggap nyong walang bayad, ipamigay din nyo ng walang bayad. Kasi, ano eh, ang purpose nyan, kaya binigay sa inyo, makatulong ka eh. 'Di ba? Makatulong sa'yo. Ano ginagawa ni Maestro Ozzy? Pati nga mga bertud niya doon at mga medalyo niya, grabe siya magpatong sa mga supplier sa Shopee eh. 1-2? Nabili niya lang sa Shopee ng less than 300 yata yon or ano? Di ba, men? Yan yung sinasabi kong mali. Tapos tututulan nyo ko? Kung tututulan nyo ko, di harap kayo sa akin. Pag-usapan natin, hindi ko naman sinasabi na kapag humarap kayo sa akin, ay ako na agad ang mananalo. Malay mo, tama naman pala yung sinasabi nyo, di ba? Ang hirap kasi sa atin, hindi tayo humaharap eh. Basta may maibato lang eh. Ba't naman ako di maniniwala sa white lady? So, sasabihin kong sinungaling yung mga anak ko. Kasi nga, itong mga anak ko maliliit na 3, nakakita sila ng na ano na natin yan. Doon tayo sa may bandang ano. Yung sa totoong white lady, hindi naman yun ang pinagdidebatihan eh. Yung video. 'Di ba? Kahit mag-usap tayo kung totoo ang white lady o hindi, wala akong maipapakita sa inyong proof na hindi yan totoo at wala rin akong maipapakita sa inyong proof na yan ay totoo. 'Di ba? Kahit mga duwende. Pero kung video ang pag-uusapan natin, ko-questionin mo lang naman ang logic behind ng video eh. 'Di ba? For example, ito yung kataw. Kataw nila 88. 'Di ba? Yun sana raraakan ko ngayon is 88 eh. Pero mas napukaw attention ko dito eh. Yung kataw ni 88. 'Di ba? Nakikita natin lagi nakatalikod. Kakausapin nila lagi nakatalikod at ulo lang yung nakikita. 'Di ba? May pagkakataon na pwede na lapitan, hindi pa nila idala ang camera, tapos kinakrap pa nila yung video. Kinakrap pa nila pagka
Tinan nyo ha. Hindi, silipin nga natin yon, yung video na yun. Nabubwisit ako doon sa video na yun, min eh. Yung ka-upload lang ni 88, pinanood ko na eh. Hindi ko na tinuloy yung reaction video eh. Kasi nabubwisit talaga ako eh. Tinan mo dito ha. Katao, inatake ni Larry ng sibat, natusok ang ulo ng katao. O, di ba? Ito daw yung katao. Tinan mo dito sa part na to, men. Yung sinibat ni Bro Larry. Kunal ko sa bato. Tinan mo ha. Dito pa nga lang dapat kini-question yun eh, logic ng ng video nila eh. Tinan mo, ay, ito yung kataw, men, ano? Ayan yung kataw ha. Ito yung ulo ng kataw. Ayan si Bro Larry. Hinahinay, bro. Sisibatin niya. Hinahinay, ha? Hinahinay lang, bro. Diyos ko po. Diyos ko po. Tiray, bro, ha? Diretso, bro. Oh. Ano yung tinusok ni Bro Larry? 'Di ba? Sa may tubig siya tumusok, 'di ba? So natusok niya. Ika. Pero yung sibat na laglag. Oh. Panoorin niyo to ha, panoorin niyo. Salamat na ko, bro, Larry. Oh, ba't kinrap bigla? Bakit kinrap bigla? Doon lang magtataka na kayo, simpleng pag-crop na, bakit kinakrap? Hindi ko ina-alter tong video na to ha. Timestamp nito 4:45 ano. After niya masibat, o biglang magka-crop yung video. O bakit kinrap 'yon? Asa na, bro? Hindi ko nagigets yung reason bakit kinrap. O kayo mga bobo tanga-tanga na explanation nyo doon. Bakit kinrap? May tinatago. 'Di ba? At base dito sa thumbnail, o basahin niyo yung thumbnail ha, basahin niyo yung thumbnail. Oh, dito ha. Ito, hindi pa ako nakakapunta diyan, 'di ba? Pero alam ko sinungaling 'to mga nagvi-video na 'to. Ang nakalagay dito, kataw, inatake ni Larry ng sibat at natusok ang ulo ng kataw. Natusok daw ang ulo ng kataw. Kung makikita mo dito, yan yung ulo ng kataw, 'di ba? O saan tinusok ni Bro Larry? Tingnan natin kung saan tinusok ni Bro Larry ha, yung kataw. Ulo ba talaga? 'Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi nyo na kailangan puntahan para malaman yung peke. Doon pa nga lang sa thumbnail, nagsisinungaling na eh. Ulo ba yung tinusok ni Bro Larry? Saan na yung ano? Tama ha? Doon tayo sa ano? Ito ha? Slow motion pa natin kung ulo talaga ang tinusok sa kataw. Kasi ito na yung ulo ng kataw eh. Ayan na, di ba? Oh, press 1 kung naniniwala kayo na ito yung ulo ng kataw. Press 1 kayo dyan. Di ba? Kasi ang deklarasyon niya sa thumbnail niya, ulo ng kataw daw ang sinibat. Oh. Tingnan mo kung saan sisibat si Bro Larry ha. Oh, slow motion natin. Hinay, Ayan ha. bro. Hinay, ha. Hinay-hinay daw. Oh. Bro. Oh. Saan tutusukin ni Bro Larry ang kataw? Diba? Ito yung ulo ha. Diretso, bro. Oh. Saan niya tinusok? Ulo ba o sa tubig? Ulitin natin uli. Di ba? Diretso, bro. Oh. Saan tinusok? Ulo o sa tubig? Huwag yung ipapalusot sa akin na hindi bungo dyan tinusok para tumagos sa katawan. Katawan ang tinatarget. Sinabi sa thumbnail, ulo daw eh. Ano ba, niloloko ba kayo niyan o hindi? Sabi, ulo daw yung tinusok min eh.
ano, patuloy natin si Ma'am Tamia. Kayo kung ano yung isasagot nyo, kung ano yung itatanong nyo. Kung ano yung ibabato yung tanong, kung ano yung isasagot ninyo sa tao na nakadebate ninyo. Kasi yung, kung sa Bisaya pa, naglambod din yung dila. Napansin dyan ako sa video. I was having coffee last night and then nakailang kape ako, nanonood ako, tawa ako ng tawa, and then tumataas yung kilay ko every time na may sumasagot sa inyo na out of this world talaga yung sagot, ganun. Kaya tumatawa din si Sir Bungo, ganun, di ba? Isa lang talaga ang na-offend ako kay Sir Bungo, no, na debate. Isa lang talaga is yung kay Ma'am Gwen. Isa lang kasi sinisigawan niya yung babae. And kahit nasabihin natin na go straight to the point, mas maganda talaga na pakinggan muna natin yung tao kahit 3 minutes lang or 5 minutes na. Aminado naman kasi ako doon. Pero ang ano ko doon, madam, kasi may meeting ako na alas 7 noon eh. Then tinaranta niya ako doon sa baba na hindi, ngayon na tayo debate, bagong ligo na ako. Sana alam din ni Ma'am Tamia yung yung istorya. Pero I do agree na nung ni-replay ko yung video na yon, na din ako, parang mali nga naman na sinigawan ko si Ma'am Gwen doon. Kasi ang nakakainis kasi doon, kung ano nang pinagsasabi, alam ni Squeaky Pickles yun. Kung ano yung pinagsasabi niya doon sa babae, na kesyo, wala ka pala sa akin, ganyan. Magbi-meeting na ako, 30 minutes na lang. Mag-aalas 7 na. 'Di ba? Magda-drive pa ako, pupunta pa ako sa office. 'Di ba? Tapos nung nandun na tayo, hindi pa siya mag-direct to the point. Ang dami niya pa na, hay, ito, ganyan. Siyempre, yung frustrations ko, di ba? Nire-reschedule ko yung debate, ayaw. Gusto on the spot na. O, di, on the spot. Di ba? Pero, hindi ko naman gina-justify. Nag-justify ba ako? Mali nga naman ako dun. Pero yung frustrations ko kasi doon, hindi pa dumirect to the point. Ang dami pang ngaw-ngaw, parang pupuntusan ako sa bagay na wala naman sa topic. Parang ang unang tinanong niya, totoo ba na pinapanood mo muna yung, hindi mo pinapanood? Kasi pag nirarakan ko kasi si Jay Costura, sinasabi ko, sabay-sabay tayo manood sabay-sabay tayo manood. I-replay yung debate namin ni Gwen, Ang sabi kong ganon, sabay-sabay tayo manonood kay Jay Costura. Ang ginagawa ko, ipi-play ko muna. Sabay-sabay tayo manonood, din sa ako re-reakan. Diba? On the spot kong ginagawa. Kasi ang pinipilit ni Gwen doon, pinanood ko muna yung video, then sasabihin ko, hindi ko pa napapanood yung video. Well, anong bearing nun? Let's say, totoo siya, let's say totoo, na pinanood ko muna yung video bago ko reakan on the spot. Anong difference nun? Wala pa rin. Kaya useless yung oras eh. Nakaka-frustrate yung anong difference nun kung noon ko palang napanood yung video o napanood ko na sa past, 'di ba? Ano ang point? Para tanungin mo pa yon, ubos oras yun eh. Biro mo, pupuntusan ako doon na nagsisinungaling daw ako nung sinabi ko na hindi ko pa napanood, napanood ko na pala. Unang-una, anong patunay mo na napanood ko na? Pointless. Kaya napanood ko yan o hindi magbabago yung opinion ko doon. Diba? Na magbabago ba opinion? Let's say, halimbawa, may nire-reaction ko itong video ni Ma'am Tamia. Napanood ko na to kagabi. Diba? Halimbawa, kagabi niya in-upload, halimbawa lang kagabi. Napanood ko na kagabi. Then kinabukasan, on the spot kong re-reaction. May bearing ba yon? Wala. Diba? Kaya doon ako frustrate doon sa tanong na yon. Hindi siya dumirect to the point na tungkol kay Jay Costura yung tanong. Diba? Pupuntusan ako sa walang kakwenta-kwentang bagay. Pero gayon pa man, diba? I'm so sorry kung na-offend si Ma'am Tamia. Mali nga naman. Pero pinressure niya ako noon eh. 'Di ba? Nagmamadali ako, may meeting ako, then sabihin niya, hindi, ngayon ako available. Parang talagang siya pa yung hahabulin mo eh, no? Hinabol naman, gano'n naman na nangyari, di ba?
So, na explanation niya before yung intro niya bago siya bumuelo, 'di ba? So maganda yung ganon. And so sorry naputol tayo, no. Maingay yung anak ko. So yun lang, no. So alam naman natin na precious yung time nating lahat. Pero mas okay kasi kung ginawa ni Sir Bungo yung kasi nag-explain si Ma'am Gwen nun eh. And hindi naman sa babae din ako. Nagtatry kasi siya mag-explain, no. Parang may intro muna siya. So kasi hindi, kaya nga ma'am, ang intro kasi ni Ma'am Gwen dun, walang kinalaman dun sa kay Jay Costura. Ang may kinalaman yung intro ni panoorin mo ulit yung debate. Nung pinagbigyan ko yung tanong niya tatanong niya pala sa akin, totoo bang pinanood mo muna yung video mo o on the spot mong pinapanood? Anong bearing nun? Anong bearing nun? On the spot ko naman lahat pinapanood yung mga may may mga pangilan-ngilan akong video na pinasadahan ko muna bago ko reakan. Pero kadalasan, on the spot ko talaga nire-reakan. Kaya pag may nagpapasa ng video sa akin, 'di ba? Hindi ko muna tinitingnan, sinisilip ko ng konti, pero hindi ko muna siya kasi gusto ko fresh yung yung idea na sasabihin ko eh. Doon lang ako napunde kasi nagmamadali din ako, pinipressure din ako ng boss ko. 'Di ba? Dahil may presentation, tapos yung isa, pinagbigyan mo na, kung ano-ano pa sinasabi, hindi pa dumiretso. Ang importante yung pinakauna yata niyang sasabihin. So, hindi niya nagawa, or kung nagawa niya ba yun, but it was nagawa niya. Very, very long discussion na parang, kung sa akin lang nun is, sandali, parang ganun ko. Doon ako, siguro sa debate rin, sandali lang Sir Bungo, pa-introhin na lang muna natin para matapos to lahat, 'di ba? Kasi kung sasabihin ni Ma'am Gwen na hindi ganito, patapusin mo muna ako, may sasabihin ako importante. Hindi niya importante yung sasabihin. Kaya tsaka pinagbigyan ko na nga nung tinanong niya, yun yung sinasabi mo napanood mo na tapos hindi pa pala. O anong bearing nun? Wala rin. 'Di ba? Sir Bungo, sabi niya, hindi, go straight to the point. Ganito, diretso tayo sa punto natin. Paano matatapos kung pareho kayo ganyan, di ba? And it would be better for Sir Bungo na huminto na siya doon. Kasi paulit-ulit niya na yung sinasabi din yung hindi, ganito, hindi, kasi ganun. Kasi kung binigay niya na yung oras na yon is natapos na yun kaagad. Kung binigay niya yung minuto na yon, di ba? Doon lang talaga ako na-offend kay Sir Bungo, no? Kasi ang liit lang ng ilang minuto lang yung hiningi ng tao. Pagbigyan mo na. Ganito kasi yung Ma'am Tamia eh. Halimbawa, pag napunta yung discussion sa napakalayong subject, doon kami maglalaban. 'Di ba? Doon kami maglalaban hanggang hindi natin namamalayan, kalahating oras na nandun pa rin kami kung pinanood ko yung video o hindi. 'Di ba? Ang pinupuntos niya sa akin doon kasi, sinasabi mo kasi Bungo, on the spot mong pinapanood yung video, hindi totoo yun, napanood mo na yan bago mo reakan. O anong bearing nun? Sabi ko, hindi ko pa naman talaga napapanood. On the spot ko naman talaga nire-reakan eh. Hinihingan ko rin siya ng patunay. O, anong video dyan ng alin video dyan yung yung pinanood ko muna bago ko reakan. 'Di ba? Wala naman siya maibigay din. O di tapos ang usapan. Anyway, kung ganun I'm so sorry Ma'am Tamia. 'Di ba? Pagbigyan mo na lang, parang ganyan. Kasi para magkaliwanagan, 'di ba? And so yun lang yung isa lang talaga na debate, yung na-offend ako. So pero yung pagde-debunk ni Sir Bungo, sana din na nakita ni Ma'am Tamia yung history. Kung paano ako ininsulto nung Gwen na yon, 'di ba? Ma'am Tamia, pagka-active pa yung FB mo, ipapasa ko yung kung paano nag-start yan. Nag-start na yan eh. Kung ano pinagsasabi na sa akin yan eh. 'Di ba? Pati nga yung ano ba yan? Maraming ini-issue sa akin yan na walang kinalaman sa
sa pagdedebunk ko. Mo po is lagi yung sinasabi is tanggalin yung maskara, ang pangit mo kasi, and tanggalin mo yung maskara, natatakot ka kasi. Ilang beses na nagpakita ng mukha yan, and same sa akin, ilang beses na ako nagpakita ng mukha, and isa pa is estilo niya yan eh, diba? Estilo niya yan. Katulad niyo, Sir Isoy, estilo niyo yung nagdedebate kayo, nakaupo kayo ng ganun, yung paa niyo nakapatong sa upuan, di ba? And it's not appropriate, di ba? Kaya nga yung sa mga ganung bagay, actually nakamaskara din si Esoy nun. Wala nang sa akin kasi, 'di ba? I-end na lang natin tong Sa akin kasi wala namang bearing yun kung ano. Ang importante nakakausap ko. Actually nga kahit humarap ka lang sa akin, wag ka na magpakita ng video mo, wag ka na basta nakakausap kita ng direkta. Yun lang importante sa akin. Direkta lang kitang makakausap kahit hindi kita nakikita. Yung pag may tinanong ako sa'yo, makakasagot ka na agad. 'Di ba? Yun ang importante sa akin. Wala na yung pakita mo yung mukha mo, 'di ba, men? Wala na sa akin yun. Wala na akong paki doon. Kung ikaw ay nasa langit ba o nasa impyerno ka ba, basta makakasagot ka kagad sa akin. 'Di ba? Anyway, maraming salamat Ma'am Tamia dun sa inano mo na hindi bias tsaka equal na pagtrato sa amin. May mga dinagdag lang ako. Maraming salamat po. Bye-bye.